Yan. Magandang gabi sa bawat isa. And I believe na tayo po ay na-recharge through worship songs. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin muna si Lord? Yan. Yan. Good evening sa bawat isa. And siguro hindi na natin papatagalin, because I believe itong araw na ito isang talagang kumbaga lubos na pagpapala sa ating kapatid na gagamitin sa gabing ito. At hindi ko na papatagalin, tawagin na natin yung tagapagsalita ng Panginoon. Talakpakan natin ng Diyos. Sabay ni Sister Choris. Sige po, good evening po ulit sa bawat isa. Tayo po lumukot manalangin muna agad, church. Sige, let's pray. Hallelujah, Lord God. Salamat po sa gabing ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat kamanggagawa ko, Panginoon, na naglaan ng oras, Panginoon. Ito bilig, Lord God, hindi ito mawawala ng kabuluhan, Panginoon. Yung pagpunta nila, Panginoon, sa iyong banal na tahanan. Lord God, ako, nagagamitin mo, Lord God. I know, Lord God, still overwhelmed pa rin ako, Panginoon, sa mga nangyayari sa buhay ko, Lord God. That's why, Lord, I'm asking po for your guidance, Lord God. Give me enough knowledge, Panginoon, wisdom and strength that I need, Panginoon, ngayong oras na to, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang ako bilang daluyan, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan at paano ko ito ihahayag, Panginoon. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, Lord God, sa oras na to. And Lord, yung mga makikinig, Panginoon, sana, Lord God, ito ay masabang buhay namin, Panginoon, Lord God, na hindi lamang namin ito marinig, Panginoon, kundi maging eye-opener, Panginoon, sa bawat isa ngayong oras na to, Lord God. Again, Lord God, we thank you, we glorify you this day, Lord God, we love you. In Jesus' name we pray, Amen. So, yung title po ng message ko ngayon is Crosswalk. C-R-O-S-S, walk, as in cross. So, kasi ang una kong message is be a Christian until the end. Pero ang hirap niyang panindigan. Ang hirap maging Kristiyano hanggang dulo. So, ang gagawin natin, uunti-untiin lang natin. So, yung pinaka-main point nito is be a Christian every day. So, kasi mahirap maging Kristiyano hanggang dulo. So, process lang tayo, gradual. Kasi, sabi nga, pag yung isang araw nalagpasan mo bilang Kristiyano, malaki itong tagumpay na yan. So, yung haharapin mo na naman ng pagiging Kristiyano is yung kinabukasan. So, mas pinadali. Kaya yung title is Crosswalk, Living Like Christ Every Day. Kasi, nakita ko, ko to sa pedestrian, di ba? Yung pedestrian, yun yung tamang tawiran. So, sino naman yung tamang daan papunta sa langit, kundi si Kristo. Kaya tinawag siya na crosswalk. Kasi yun yung guide natin papunta sa buhay na walang hanggan, kundi si Kristo. And yung crosswalk na to is a reminder siya sa atin na maging careful and maging aware tayo sa araw-araw nating pamumuhay. So, reminder to bilang Kristiyano na mamuhay tayo katulad ni Kristo araw-araw. Dapat yung goal natin is toward Jesus. So, kahit saan man tayo magpunta, ano man yung daraanan natin, sa school man yan, sa bahay, sino man yung kasama natin, dapat nakikita yung pagiging Kristiyano natin. Hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Amen po ba? Kasi ang sabi nga, action speaks louder than words. So, dapat the way we live, nakikita na yung pagiging Kristiyano natin, nakikita na si Kristo sa ating buhay. Hindi tayo kinreate ni Lord para maging Sunday goers, para hindi tayo Sunday Christians. Dapat we are Christian every day. So, alam naman po pala natin yan, sana bilang Kristiyano napapanindigan natin yon. Hindi lang tayo nagpo-post ng Bible verse sa Facebook. Sana yung pinopost natin is sinasa pamuhay natin. Amen po ba? So, tanungin niyo na lang yung sarili niyo kung naisasa pamuhay mo ba yung pinopost mong Bible verse online. Amen po ba? Amen. So, hindi mo lang sasabihin na God bless you. Dapat alam mo rin na pinagpapala ka ng Panginoon. Kasi ang daling sabihin, God bless you. Pero ikaw nagda-doubt ka kay Lord. So, dapat mabuhay tayo bilang tunay na Kristiyano araw-araw. Kasi lagi nga sinasabi, hindi na, yung pagiging Kristiyano, pinagmamalaki ng ibang tao Pero hindi nila na isa sa pamuhay. Sasabihin lang, born again ako. Pero nakikita ba sa'yo? Yun yung pinakamahirap yung paggawa. Kasi ang daling sabihin na Kristiyano ka, pero hindi mo siya magawang maging lifestyle mo.
Ang ginagawa mong lifestyle, uminom dito, makibarkada, pero hindi mo ginagawang lifestyle ang pagbabasa ng Bible, ang pag-share, ang pagpe-pray. Hindi mo yun. So, namumuhay ka ba kay Kristo? Namumuhay ka ba bilang Kristiyano araw-araw? Yun yung pinaka mahirap. For example, sa church, Kristiyano ka. Pero pagdating mo sa labas, hindi mo na isa sa pamuhay ang pagiging Kristiyano. Paglabas mo dito, ibang-iba yung brother na kilala namin. Ibang-iba yung sister na kilala namin. Yun yung pinakamahirap. Kasi sa church, nababantayan natin yung bawat isa. Pero pagdating sa labas, hindi naman natin nakikita yung galaw ng bawat isa. Kaya nga, di ba minsan nabubuking yung mag-asawa sa church sa sarili nila asawa. Sa church, ganito pa. Pero paglabas, hindi. So, dapat kahit sa bahay, kahit sa school, nakikita yung pagiging Kristiyano mo. Kasi, ang ganda nga nila, babantayan nyo yung bawat isa. Minsan nga, si brother, ganito yan. Si sister, ganito yan. Sana kung ano tayo sa church, ganun din tayo sa labas. Kasi ang hirap nang may nasasabi yung tao sa atin, lalo na pag alam nilang Kristiyano ka. Amen po ba? So, lalo na sa akin, alam nila, anak ako ng pastor, ang laki-laking pressure nun. So, syempre, kung ano ka dapat sa church, ganoon ka rin sa school. Lalo na kung dami kong bantay. Si brother, si Kuya JP, tsaka si Junjun, di ba? Every time na nakikita nila ako, dapat kung paano ako sa church, ganoon pa rin ako sa school. So, ganoon lang tayo. Amen po ba, church? So, ang sabi nga sa 1 John chapter 2, verse 6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. So, ito, reminder to na bilang Kristiyano, hindi lang dapat alam natin yung salita niya. Dapat namumuhay din tayo katulad ni Kristo. Amen po ba? Paano ba namuhay si Lord? Diba? Mapagpakumbaba, mapagpasensya, mapagmahal. Kaya ba natin gawin yon? Yung pananampalataya niya, matibay, malakas. Yung faith mo ba, enough na yan para dalihin ka hanggang dulo? Yun yung another question. So, meron tayong ways to live as a Christian every day. Ang unang-una dyan is walk the talk. Alam naman natin, may mga tao na ang daming sinasabi, pero pag sa action na nawawala. Huwag mo sabihin na Kristiyano ka, isa pamuhay mo yon. Dapat nakikita. Kasi ang pagiging Kristiyano, hindi lang yan sa salita. Dapat sinusunod or fina-follow din natin si Kristo. Gawin natin example si Lord. Kaya nga kung may best example sa Bible, si Lord yon. Kung sa school, ang best example mo is teacher, si Lord din naman teacher siya. So siya ang best example ng lahat. So sa pagiging mabait, sa pagiging mapagmahal, gawin nating example si Lord. So kung hindi mo kayang mahalin yung kaaway mo, si Lord, minahal niya yung mga taong nangungutya sa Kanya. So, dapat kaya mo rin gawin yon kasi Kristiyano ka. So, dapat the way na nabuhay si Kristo, ganun ka rin mamuhay. The way na magmahal si Lord, dapat ganun ka rin magmahal sa kapwa mo. Amen po ba? Amen. Si Noah, kinukutya siya, di ba? Ang sabi, bakit ka gumagawa ng barko? Ang liwaliwanag. Pero ang ginawa niya, nagpadala ba si Noah sa mga sinasabi ng tao? Di ba? Hindi niya pinakinggan yung mga sinasabi ng tao. Kasi pag pinakinggan mo yung sinasabi ng tao, ikaw lang naman yung matatalo eh. Ikaw lang yung madidistract. So dapat aksundin mo lang yung tamang daan. And that is Jesus Christ. So dapat wala kang ibang susundin, wala kang ibang papakinggan kung hindi si Kristo lang. Huwag mo papakinggan yung sinasabi ng ibang tao. Dapat si Lord lang. Huwag kang magbase sa public opinion kasi hindi naman sila nakakatulong sa iyong kaligtasan. Sabi nga, pakialaman mo lang yung mga bagay na makakatulong sa iyo, pero yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyo, huwag mo lang pansinin yan. And bilang Kristiyano, wag lang tayo puro katak ng katak, dapat nakikita, di ba? May mga taong ganyan eh. Ay, ganito, ganyan, gusto ko, ganito, ganyan. Pagdating, wala na, hindi na. Di ba, for sure, church, marami kayong kakilala na hanggang salita lang, pero wala sa gawa. So, tayo bilang Kristiyano, dapat isa mabuhay at makita sa atin yan. Sabi nga dito sa sinulat ko, our life should be preached even without a microphone. So, dapat kahit walang mikropono, nakikita na yung the way ka mamuhay bilang Kristiyano. Magagawa ba natin yung church? Na yung share mo na Bible verse, papanindigan mo. Last
Monday, nagbasa ako ng Bible. Mark 11:24. Ang sabi sa Mark 11:24 is, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So kaya ba nating panindigan yun, nanalangin ka pero nagda-doubt ka sa Panginoon? Ako, testify ko lang, hindi ko matiis, pero may promise kasi ako kay Lord. Sabi, 5 years ago, imagine, 5 years ago, bago pa ako mag-college, pinanalangin ko na to sa Panginoon. Sabi ko, hindi ko kailangan ng Latin honor, ang kailangan ko pumasa ng LPT. Tapos, sabi ko, Lord, pag pumasa ako, hindi ako mag-share sa ibang tao, hindi ko i-share. Ang unang-una kong gagawin, iti-testify ko sa church yung kabutihan na ginawa mo sa buhay ko. Kasi sobrang excited ng family ko. Nagulat ako, na-share na nila. Nagmo-moment pa ako sa taas. Muntik na nga yatang masira yung taas namin. Sabi ni Papa, ah! Ay, ginaya ko talaga. No? Pero, oy! Wait, what? Kaya po na-overwhelm pa rin ako kasi parang di pa nagsisink in sa utak ko. Pero, yon, naisa pang buhay mo ba yung mga Bible verse na binasa mo? Kasi hindi ako nagda-doubt kay Lord. Never naman ako nag-doubt sa Kanya. Mas nagda-doubt ako sa sarili ko kasi nga hindi ako nag-review. As in, sabi nga ng mga friends ko, Charis, ba't di ka nag-reply sa GC? Baka memorize mo na yung buong libro, sabi nila. Sabi ko, hindi ako nag-review. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi nila. Kasi nung college tayo, batak pang mag-review. Ngayon pa kayang board exams. Nung umiyak ako sa kanila, doon pala sila naniwala hindi ako nag-review. So, pumasok po ako sa examination room na ang dala ko is yung pananampalataya na meron ako kay Lord. Yun yung isa sa example na walk the talk. Diba? Ang daming, kaya nga sabi nila, ang hinihingi ko lang kay Lord 75 pero binigay niya ng mas higit-higit pa. Yun lang yung hinihingi ko pero sabi ko nga kung may, nag-testimony na ako parang nawala dito. Sorry po. So, kung sabi ko nga yung iba, may point of view sila ng mga reviewer, ganyan. Ako ang point of view ko yung mukha ni Kuya JP, ni Kuya Joel habang nagpe-praise and worship kasi every Sunday sila nagre-review sila sa review center. Ako ang ginagawa ko yung POV ko, yung church. Kasi, kaya nga sabi, seek first the kingdom of God and all these things will be added unto you. So, pasok pa rin naman siya sa number 1 natin kasi naisa sa pamuhay ko yung Bible verse na mga pinopost ko. Ang dami kong life verse na ginagamit na praise God na isa sa pamuhay ko. And naiiyak po ako kasi umiiyak si sister. Parang siya yung nanay ko. proud second mother. So, yun po sana, walk the talk. Amen po ba, church? Amen. So, next is love, don't destroy. Ang hirap na, no? Magmahal ka, wag kang manira. So, kasi yung mga Kristiyano ngayon, especially yung mga Kristiyano, ang sasakit ng mga salita, bilang Kristiyano pa, yung nagsasabi ng mga salitang yun. Kaya nga sabi, use words that heal, not hurt. Kasi nung college ako, naalala ko, ang sabi ng prof ko sa paggawa ng newspaper, ang sabi niya, words can either break or make people. Yung mga words or phrases na ginagamit mo, pwede yan makasira sa buhay ng isang tao. Pwede siyang ma-depress, magkaroon ng anxiety dahil sa mga words na ginagamit mo. Pwede rin naman siyang mag-heal dahil sa mga encouragement na ginagamit mo. So bilang Kristiyano, mamili tayo sa dalawa. Tayo ba yung magiging reason para masira yung isang tao? O isa ba tayo sa magiging reason para mabuo yung isang tao? Kaya nga sabi, words are powerful. They can encourage people or comfort them and bring peace. But they can also hurt deeply and destroy relationships. So church, bilang Kristiyano, kahit sinasabihan na tayo ng mga masasakit na salita, dapat piliin pa rin natin magsabi ng mabuti. Kasi yun naman si Lord eh. Kailan ba nagsabi ng masasakit? Doon si Lord nagsabi siya ng masasakit na salita para makatulong sa atin. Parang criticism sa atin yun, para mag-improve tayo bilang Kristiyano. Pwede naman tayo mag-criticize ng tao, pero gumamit tayo ng mga right words that will encourage them, not hurt them. Amen po ba, church? Kaya ba natin yon? Hindi mo pwedeng sabihin na, ganito kasi ako magsalita eh. Ito yung mga words na ginagamit ko. Pero bilang Kristiyano, bilang binago ng Panginoon, dapat kaya mong kontrolin kung ano yung sasabihin mo.
Kasi makakatulong ba yun sa pananampalataya mo at sa pananampalataya niya? Hindi naman, di ba? So, instead na masira yung relationship nyo dahil sa mga words na ginagamit mo, kung kaya mo magpasensya, di ba? Kung mas sa tingin mo mas nakakaunawa ka bilang Kristiyano, gawin mo kasi nga sabi, wag mo nang dugtungan pa yung mga away nyo or what yung mga masakitan nyo ng loob kasi hindi naman yan makakatulong sa pananampalataya nyo bilang Kristiyano. Bakit? Sa tingin mo ba pag nasabi mo yun, masisihan ba si Lord? Huwag mo na lang isipin yung mararamdaman mo eh. Isipin mo na lang yung mararamdaman ng Panginoon. Amen po ba, church? Kasi gusto ni Lord nagtutulungan tayo bilang Kristiyano para makapunta tayo sa buhay na walang hanggan. Kasi yun naman yung goal natin eh. Kaya ako like ko sinasabi, hanggat siguro maintindihin lang ako, hanggat kaya mag-intindihin yung isang tao, intindihin mo siya. At saka bilang Kristiyano, huwag ka nang masyadong chismosa kung di naman makakatulong sa'yo. Kasi baka nagpe-praise and worship ka, tapos maya-maya, chinismis mo yung sister mo. Hindi yun nakatulong sa'yo sa pananampalataya mo. Baka mamaya, nagbasa ka ng kakabasa mo lang ng Bible, minura mo na yung kapwa mo Kristiyano. Hindi yan nakakatulong. Dapat love one another. Kaya sabi, di ba, the greatest of them all is love. Yun yung pinakamahirap gawin, pero yun yung the best way na gawin, lalo na para sa Panginoon. Kasi, sabi nga, kung love yourself as you love your neighbor as you love yourself. So, mahalin mo rin yung kapwa mo Kristiyano kung gaano mo kamahal yung sarili mo. Mahal mo ba yung sarili mo? Amen. So, mahalin mo rin yung kapwa mo Kristiyano. Kasi tayo nga, hindi naman natin deserve yung love na binibigay ni Lord. Pero still, alam naman natin sa sarili natin, hindi tayo deserve na mahalin ng Panginoon, pero minamahal niya pa rin tayo. So, as a Christian, kontrolin natin yung ating mga dila, ating mga bibig, iwasan na natin yung ang pagchismisa na lang natin si Lord. Alam mo ba yung message kanina, ganito, ganyan, ganyan. Hindi na yung, alam mo ba si sister, ganito siya, ganyan siya. Mas maganda ipagchismisan yung salita ng Panginoon kaysa sa buhay ng ibang tao na makakasira naman sa kanila. Amen po ba, church? And ito pa, mapagpatawad. Laging, nasa pointers, laging magpatawad. Kasi, ang hirap magpatawad, totoo talaga yan. Kaya nga, bago tayo magsalita, tanungin muna natin yung sarili natin. Will my words sound like Jesus? Magiging ba akong katulad ni Kristo or the way I talk, pang-Kristiyano ba? Ganito ba nagsasalita ang Panginoon? Kasi si Lord, soft yan magsalita. So, dapat ganun din tayo. Kaya sabi sa Ephesians chapter 4, verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, ang sabi, anumang masamang salita ay hindi na dapat lumalabas sa inyong bibig. Tandaan natin yan, church, ha? Yung mga hindi dapat lumalabas, yung mga masamang salita, dapat hindi na yan lumalabas sa ating bibig. Ang sabi nga, may binasa din ako, nasa Mark din yun, chapter 4 or 5, na ano ba yung nagpapadumi sa tao? Hindi naman yung pinapasok niya kung hindi yung inilalabas niya. Hindi ko sure kung anong chapter yun, pero nasa Mark siya. Kaya, church, i-make sure natin yung lalabas sa bibig natin is yung makakatulong at makakatibay lang sa pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. So, next po natin is pray before panic. So, si Lord never naman siyang nagpanic eh. Diba? So, dapat every day of our life, hindi tayo nagpapanik. Sabi nga, diba, ilang beses sinabi yung phrase or word na do not fear sa Bible. 365. May leap year pa, 366. So, pero yung pinaka-basic is 365. So, dapat araw-araw ng ating buhay, hindi tayo nagpapanik. Faith over fear. Kaya nga, idulog mo muna yan sa Panginoon bago lahat. Bago ako mag-exam, nag-pray ako. During the exam, dahil wala po akong alam, nagpipray na lang ako. For example, example ko lang po, merong question doon. Ano yung mas
malakas sa kuryente? Aircon or refrigerator? Sabi ko, Lord, para sa akin, aircon. So, sinirkel ko yung aircon. Ang sabi nila, ang sagot daw, aircon. Tapos, meron pang mga phrase doon na about kay God, dami. Pero pag binasa ko, para-paras lang yung meaning. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Total, tungkol naman to sa'yo. Kaya mo nang sabihin sa akin yung sagot. Tapos, meron pa mga sinong author nitong four-liner, 4 stanza na to. Ang daming tula sa mundo, hindi ko naman alam kung sino yung nagsabi ng mga phrase na yan. So, dapat lang na bago tayo magpanik, is idulog muna natin siya sa Panginoon. Kasi nakakagaan talaga yun ng loob kapag sinurrender mo sa Panginoon. Meron example dito sa Bible sa Acts chapter 16 verses 22 to 34 about kay Paul and Silas na pinagbubugbog sila and napunta sila kinulong sila dahil pinipreach nila yung gospel ni Lord. Pero kahit na nakaranas sila ng suffering, ng pangmutya sa ibang tao, ang ginawa nila is nanalangin sila at pinapurihan nila ang Panginoon. Imbis na magpanik sila, sinurrender nila yun sa Panginoon. Imagine, ikaw wala ka lang bigas, nag-worry ka na. Sila pa kaya na pinagsusuntok at inilagay sa kulungan. Ang ginawa pa rin nila is nanalangin at nagpuri sa Panginoon. Si David, ang laki-laki ng kalaban niya. Diba? Hindi siya natakot kasi alam niya nandiyan si Lord. Sinurrender niya, nanalangin siya kay Lord. Bago niya harapin si Goliath, yung napakalaking tao, anong ginawa niya? Nanalangin muna siya. So sana tayo bilang Kristiyano, ganoon din tayo. Na bago tayo mag-worry, bago tayo lumapit kay 5-6, dapat lumapit muna tayo sa Panginoon. Amen po ba? Meron pa, si Daniel, di ba? Itatapon na siya kasama ng mga leon. Di ba? Pero hindi siya nagpanik. Anong ginawa niya? Nanalangin siya. Ang dami example sa Bible na nasa bingit na sila ng kapahamakan or ng kamatayan. Pero hindi sila nag-worry kasi alam nila, kasama nila ang Panginoon. And in-offer nila or nanalangin sila kay Lord bago sila mag-panic. Kaya sabi, pray before panic. Dapat ganun din tayo bilang Kristiyano. Umaga pa lang, isurrender na natin lahat kay Lord ng worries natin. Kasi yun yung pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen po ba, church? Amen. So, eto, stay clean in a dirty world. Kasi yung mga tao ngayon, kung ano yung uso, yun yung ginagaya nila. Pero tayo bilang Kristiyano, hindi naman uso yung mag-worship, di ba? Pero dapat gawin pa rin natin. I mean, sa ibang tao, na feeling nila boring, OA, masyado kang religious. Pero mas okay na ang tawagin kang OA, boring, kaysa naman pahamak yung kaluluwa mo. Amen po ba? Ako, one time nagising ako sa day. Tapos, parang nagising ako, tapos parang feeling ko, paano pag nawala ako sa mundo, saan ako mapupunta? Sabi ko ganyan. Parang, that time, naging eye-opener yun sa akin na kahit ano man yung marating mo sa mundo, kung hindi naman sa langit yung patutunguhan mo, nonsense. Kaya ako, siguro hindi man ako perfect, pero tinatry ko na hanggat maaari, hanggat kaya is mamuhay na lang na kay Kristo. Kaya kahit may mga bagay na mahirap gawin bilang Kristiyano, kailangan mo siyang gawin. Kasi yun yung lagi kong inaano ngayon eh, parang salamat sa Panginoon sa mga bagay na ginagawa niya, sa mga blessings. Pero yung kasi after life, after here on earth, ano yung patutunguhan mo? Yun po yung laging nasa isip ko ngayon eh. Hindi ko man kinukwento kila Mami, pero yun yung laging nasa isip ko. Kasi sabi ko, oo nga no, ano man yung marating mo sa mundo, bali wala yun kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo. Kaya iniisip ko, di baling tawagin kang boring, di baling tawagin kang OA. Mas okay na at least sa huli, sa langit ka naman mapupunta, makakasama mo yung Panginoon. At wala namang mas hihigit sa reward na yun eh, kasi lahat naman tayo, yun yung goal natin. Amen po ba? Patulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Sabi, sumamba kayo sa Diyos-Diyosan na to. Pero kahit na susunugin na sila, kahit na paparusahan na sila, baliwala lang sa kanila yun kasi alam naman nila kung sino yung Lord na sinasamba nila eh. So, kahit na alam nilang mapapahamak yung katawang lupa nila, wala silang pakialam kasi alam naman nila na si Lord yung kasama nila palagi. Ganun naman eh, na mas okay nang sabihin na ganito ka, ganyan ka, hindi ka nakikisama sa amin, inom tayo, sigarilyo tayo, huwag ka na makikisama kasi alam mo na yung katotohanan eh.
Bakit ka pa makikisama sa mga bagay na alam mo namang magpapahamak sa'yo? Amen po ba, church? So, hindi naman tayo tinawag ng Panginoon para maka-blend in dito sa mundo kung ano yung trend gagawin natin. Ang gusto ni Lord is mag-stand out tayo sa mundo bilang Kristiyano and makita sa atin yung pagiging banal. Amen po ba? Amen. Mas okay na tawagin kang banal kaysa naman sa hindi. So next, keep going with God. Yung pagiging Kristiyano, daily yan, hindi seasonal. Hindi dahil may outing kayo, Kristiyano ka. No, sabi ni Pastor, bago siya sumama, kailangan 1 month muna siyang magsimba. So 1 month din siyang Kristiyano, no? After ng outing, hindi na siya Kristiyano. So yung pagiging Kristiyano, hindi lang yan Sunday, hindi yan Wednesday, hindi yan Friday, hindi yan Saturday, every day. Hindi lang dapat pag nasa church ka doon ka Kristiyano. Every day dapat Kristiyano ka. Every day nagbabasa ka ng Bible kahit inaantok ka na, dapat nagbabasa ka ng Bible. Kahit walang nakakakita, dapat nananalangin ka. Tapos dapat consistent ka sa church, tsaka hindi ka late. Kasi sa trabaho, hindi ka late. Dapat kay Lord, hindi ka rin late. Pero pag nangingi ka ng blessing, gusto mo unang-una ka sa ayuda. Diba? Pero dapat kay Lord, mas maaga ka kaysa sa ayuda. And maging faithful tayo sa Panginoon. Kasi malapit na talagang dumating si Lord. Kaya nga, sabi ko yung pagiging Kristiyano hanggang dulo mahirap. Kaya gawin lang natin siya, everyday natin siya. So ngayong araw na to, Lord, gusto ko maging faithful ako sa'yo. Gusto kong mahalin yung mga kapwa ko. Gusto kong lumayo, gusto kong maiwasan yung mga kasalanan sa mundo. Gusto kong lumapit sa'yo, Lord God, bago sa lahat, bago sa mga tao. So, unti-untiin lang natin yung pagiging Kristiyano. Dapat gradual lang para hindi tayo nabibigla. Kasi una, on fire ka tapos nawawala. So, dapat dahan-dahan lang yung pagiging Kristiyano. And dapat mas maging mapagpatawad tayo. Kaya kung ano yung ginagawa ni Lord, dapat gawin natin. Kasi nga, diba, we are Christ-like. So, dapat ganun din tayo. Kaya ba natin gawin yung mga yung church? Kaya, naalala ko ang sabi ko dati, when you don't feel like praying, dapat mas lalo kang manalangin. Kung hindi mo feel na mag-worship, dapat mas lalo kang mag-worship. Kung di mo feel na hindi mo mahal si Lord ngayon, dapat mas mahalin mo siya nung oras na yun. Amen po ba, church? Kaya nga, let us be a doer of what we preach. Hindi lang natin siya sasabihin, dapat maging din tayong doer kung ano yung mga sinasabi natin. Amen po ba, church? Nawa may naunawaan kayo inyo lamang po. God bless. Hirap no? Mahirap ba? Mahirap ba? Hirap no? Pero alam nyo, isang verse lang. Gusto ko lang Luke 9:23. Tingnan lang natin yung Luke 9:23. Isang verse, isa lang. Pwede ba natin basahin yan? Luke 9:23. Sabi niya, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, ibig sabihin lumakad kasama si Kristo. Ano daw sabi niya? Tabihan na niya ang at araw-araw at sumunod sa akin. Yung sabi niya kasi crosswalk. Ito pala yan no? Kailangan talaga may dala-dala. Hindi madali ibig sabihin ang lumakad kasama si Kristo bilang Kristiyano. Lahat naman tayo struggle, tama ba? Pinipilit natin maging mabait, pinipilit natin maging mabuti, pinipilit natin maging mapagpasensya, mapagbigay, pinipilit natin maging maayos. Pero still, sabi nga, hanggat hindi daw natin tatanggihan o ikakaila o i-deny yung ating sarili, hindi natin magagawa. So, we must always convince ourselves, hindi na ako to ngayon. Si Kristo na nabubuhay sa akin. Gaya ng sinabi sa Galatians chapter 2, verse 20, hindi na ako to. Sabi ni Paul, di ba? Kinukumbisi niya yung sarili niya. Tama ba yan? Hello? Di ba, kinakalabit tayo ng dati nating buhay? Tama ba? O yung dati nating pagigimay din yung ulo, mag-init ka ng ulo, magalit ka, mag-isama ka sa mga barkada mo. Kinukulit pa tayo Pero sabi niya, hindi na ako uminom Hindi na ako nagmumura Hindi na ako magagalitin So hindi na ako, tinatanggihan mo na ngayon. Okay niyo po ba? Mayroon ba tumanggi? Di ba hirap tumanggi, no? Nakakaya kasi, siyempre, kaibigan mo yan. Siya yung nagtulong sa'yo. Tatanggihan mo ba?
Di ba? So parang dahil may utang ka na loob. Pero anyway, isang bagay na kailangan natin kung talagang nais natin sumunod kay Lord, there is a cross. Sabi mo may krus. Sino ba naman yung sino ba naman yung magagaanan? Meron kang krus na dala-dala every day. Di ba? Ibig sabihin mahirap, may kabigatan, may pagdurusa. And remember, the cross, ano ba yung ibig sabihin ng cross? Ano ba yung significance ng cross sa ating buhay? Di ba? Pagdurusa, kabigatan, kahihiyan, until such time dumating doon sa tinatawag na kamatayan. Nakaw niyo po ba? O tayo kasi, meron tayong daladalang cross, ang sabi nga ni Lord. No, kaso small cross lang yon. Kaya nga, gagawin lang natin is for us to go on, to walk on that, to walk, having that cross on our shoulder, sabihin natin, hindi na ako yun. Di ba? Kumbaga, itatanggi na natin yung ating sarili. Nakan niyo po ba yan? Dahil ikay, bago na. Sabi mo, bago na ako. Ayan. So, kailangan sa pamuhay natin yun. Bago na kasi ako eh. Di ba? Lagi natin sinasabi, nagbago na ako. Sabi mo talagang bago ka na. Amen po ba? Parang hindi kayo nagbago ah. Walang pagbabago, magmula kayo na pumasok kayo, ganyan yung tsura nyo, hanggang ngayon, ganyan pa rin yung tsura nyo. Parang hindi nyo na-enjoy na talagang wala na yung dati. Pastor talaga? Yes! Wala talaga yung dati. Nandiyan pa ba yung dati? Wala na! O bakit nalulungkot ka? Gusto mo bang ibalik yung dati? Gusto mo pa ba yung dati? Di ba hindi? Gusto natin laging bago. Tama po ba? Oh, tingnan mo, hanggang ngayon malungkot ka pa rin. Ang lungkot-lungkot pa rin. So anyway, napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Amen? So let us pray. Halata Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa bawat isa na nato sa gabing ito, Panginoon, patuloy. O Diyos, niluluwalhati ka namin, tinataas sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Patagpuin mo kami, O God, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang panalangin. Amen. Amen. Amen.